Morning, sir! Opo! 2021 model. Gibo po, gibo. Ride na lang ang kulang. Bonnet. Oh, ito ka, show cause order. Pinay, no? Kasi nakaraan, dumaan ako dyan sa baba, traffic. Good morning, guys. So, for today's video, papunta tayo ng Parañaque. And may kukunin tayong bagong big bike. Actually, hindi sa atin yung big bike, para sa ating kaibigan na si Peter Boy. Nanawa na naman siya sa kanyang CB, kaya magpapalit na naman siya ng enduro bike, which is makikita nyo mamaya sa ating vlog. So, time check, it's 6:30 in the morning. Ang tansya ko is mga 30 to 45 minutes papunta ng Better Living, Parañaque. And update ko kayo, guys. Nagpapainit lang tayo ng motor. Okay, see you sa daan. Okay, guys, so update ko lang kayo. On the way na tayo papunta ng Better Living, Parañaque. Medyo maganda ang panahon ngayon, maganda ang araw. Pero kailangan lang natin magdahan-dahan dahil bago yung ating mga gulong. So hindi pa natin gamay, hindi pa natin nararamdaman yung kanyang kapit sa kalsada. So kailangan muna natin i-break in. Sabi nila hanggang 5 miles. So converted to kilometers, siguro nasa 5 to 10 kilometers siguro. So yun, update ko kayo, guys. Mag-expressway ulit tayo para mas mabilis tayo makarating ng Parañaque. Alright, see you sa daan. Okay, guys, so ano nga ba yung kukunin nating motor? So syempre hindi nyo nahuhulaan kasi makikita nyo na agad sa, siguro sa thumbnail, sa title. Pero ang kukunin nating motor ay ang Tenere 700. So ang alam ko, ang T7 ang king of middleweight enduro bikes, adventure bikes to be exact. So mas mabilis pa yun, or mas malakas pa yun, sabi nila, sa ating KTM 790. So unfortunately, nanawa ang ating kaibigan sa kanyang CBR 650 e-clutch, which is kakabili niya lang siguro, I think mga meron ding isang buwan sa kanya. Then napag-isip-isip niya na hindi daw para sa kanya yung CBR. Although meron naman siyang Africa Twin, nanghihinayang lang siya kasi lagi ko siyang niyayaya mag-trail, mag-back roads, off-road. So medyo nanghihinayang daw siya gamitin yung Africa Twin sa ganun. So he decided to get a new bike, which is ito nga, kukunin namin yung T7. So update ko kayo, guys, pag malapit na tayo sa ating location, which is the Better Living Parañaque. Alright, so yun na nga, guys. Medyo mabagal lang yung ating usad. May mga traffic na part dito sa paglagpas ng Espanya papuntaan ang Nagtahan. So it's common naman pag umaga dito, medyo maluwag pa nga, pero most of the time traffic talaga dito. So mag-expressway tayo, pero sa baba na lang para maiwasan natin yung init. Grabe yung sinag ng araw.
Plus, grabe yung makina natin. So, para tayong toasted bread. Kaya para at least mabuwasan yung init, sa baba na lang tayo ng expressway dadaan. Although maaga pa naman, ang aming call time is 7:30 to 8 AM sa McDonald's malapit sa owner ng Tenere 700. So see you guys, update ko ulit kayo. Time check, it's 6:56 in the morning. Nandito pa lang tayo sa Osmeña Highway. Actually pa kaliwa ng Osmeña Highway, and then 16 minutes na lang nasa Parañaque na tayo. So malapit lang naman yung pupuntahan natin. And then ang plano kasi namin after Parañaque, baka mag side trip lang kami sa Laguna para masubukan lang ng konti yung kanyang Tenere 700. Then mag early lunch or brunch kami within the area of Laguna, and then babalik din kami agad ng Manila kasi may mga lakad kami. So yun, update ko kayo pag nasa gitna na tayo ng expressway. So bigyan ko lang kayo guys ng konting update sa pinakabit nating gulong. Ang pinakabit nating gulong sa likod, una is Maitas Enduro Trail Plus. So ang sabi nila, ito daw yung lumang E07 Plus, which is phase out na ngayon. Although binago lang naman yung pangalan sa tingin ko. And then after that, ang pinalit naman natin sa pangunahan is daming motor ni Carscoot, our idol. So balik tayo. Ipinalit naman natin sa unahan is Moto Z Dual Venture, which is ang sabi nila, itong dalawa maganda daw yung kanilang combination when it comes to off-roading and highways. So ang habol kasi natin, dahil medyo pricey yung gulong, so ang hinabol natin is yung longevity. So mas mahabang magagamit, mas okay. Although hindi naman tayo laging umaalis, hindi rin tayo lagi nag-off-road. So sa akin, tumagal lang siya ng 2 taon, parang okay na eh. Pero sana mas madami pang trail, mas madami pang tour ang magawa natin sa ating bagong gulong. So time check, it's 7:01 in the morning. Grabe traffic dito, hindi ko alam kung bakit. So chill ride lang muna tayo. Update ko kayo mamaya. Alright guys, so approaching na tayo sa South Luzon Expressway or SLEX. Time check, it's 7:07 in the morning, and ang ating ETA ay 7:17, which is maaga pa tayo ng ilang minuto para sa ating 7:30 AM na call time. So hindi pa naman accurate yan. Depende pa sa mga madadaanan nating traffic along the way. Pero Saturday naman, sana hindi masyadong matraffic, and hindi rin masyado sanang mainit mamaya-maya. Okay guys, so nandito na tayo sa SLEX. And napansin ko lang pala guys, kwento ko lang sa inyo, dahil sa nagpalit tayo ng Moto Z Dual Venture na gulong sa unahan, parang napansin ko, ako makikita nyo para medyo nagbabibrate siya. Although it's normal siguro sa mga Navi tires. Ang Moto Z Dual Venture kasi is 70-30, 70% off-road and 30% on-road. Usually kasi ginagamit talaga siya as front kahit na medyo madalas ka sa highway, kasi hindi mo masasabi kung may madadaan ka mga off-road part. Capable yung gulong mo, di ba? Aside from that,
Moto Z kasi matagal siya maupod. So basically mas nauunang nauupod yung ating rear tires. Aside from that, ang kinagandahan ng Moto Z, siguro pag naka 5,000 to 6,000 kilometers ka, pwede mo siyang baliktarin. So yung naupod na part parang lalabas na bago ulit yung gulong mo, kasi yung naupod na part pwede mo siyang i-baliktarin. So yun lang din nagustuhan ko sa kanya. Actually inaabot ako ng siguro mga 2 weeks din ako nag-search ng gulong, kasi okay pa naman yung gulong natin, which is yung Caro 3, yung stock tires nito. Kaya lang nag-aalangan ako kasi expired na siya. Ang DOT niya nung nakuha natin to is 2020. Uy, medyo madulas tong part na to. Oy, 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 oy. Siguro sobrang bigat ng mga trucks na dumadaan dito, kasi hulma na yung gulong nila sa kalsada So mabalik tayo guys sa usapang gulong. So hindi muna tayo lalagpas ng 100 habang binibreak in pa natin yung mga gulong natin. Syempre hindi naman din tayo pwede mag-wiggle-wiggle na ganun, kasi nasa highway tayo, baka may issuehan tayo ng show cause order ng LTO. So doon lang tayo sa safe tayo. Okay guys, so andito na tayo sa Bicutan exit. So ang bilis lang ng biyahe natin, nakakatuwa. So sana tuloy-tuloy ito hanggang better living. So yan, check natin kung babasahin natin RFID. Ay, ayaw basahin. Thanks. So time check, it's 7:14. Medyo mahina yung kanilang reader dito sa Bicutan. Time arrival natin is 7:19 in the morning. So sana hindi traffic dito, kasi most of the time traffic dito maluluto na naman itlog natin dito sa init. Stop here. Okay, so di pala pwede kumanan basta-basta dito, unless bibigyan nila tayo ng go signal para kumanan. Yun. Okay, let's go. Bakit ang bagal ni sir? So this is SM Bicutan. Ang lapit lang pala nito. Kaya pala sinasabi ni sir nung kausap ko siya, yung pagkukunan natin ng T7 malayo siya sa Alabang. Kasi malayo pala talaga. Mas malapit siya sa Makati, which is yun nga yung sinasabi niya. Ngayon ko lang napagtanto na malapit lang pala yung Parañaque. Yun nga lang, ang alam ko talaga is traffic dito palagi. So buti na lang maaga tayong umalis, maaga-aga pa. So di tayo nagmamadali sa ating pupuntahan. And of course maaga rin tayo makakauwi. Kasi ang plano kasi namin ng aking misis is pupunta kami ng Cavite pag uwi ko. May pupuntahan tayong bagong open na coffee shop, which is kakilala natin. So pupunta tayo doon para support natin sila. Okay, so update tayo guys pag malapit na tayo sa area. Okay guys, so nagbago kami ng usapan. Papunta na tayo ngayon sa papunta tayo ngayon sa Starbucks na lang. So
So check natin kung makaka-left tayo agad. Which is sa inyo mahirap dito sa motor na matangkad. Ay ay ay. Dahil hindi natin siya abot, so nahihirapan tayo mag U-turn. Although kailangan yun yung sanayin natin, tingin ko, para mas maging comfortable tayo later on or along the way. Yun, kita na natin ang ating kasama, si Peter Boy. And excited na siya sa kanyang bagong Tenere. Yan. Medyo mabigat talaga yung Africa Twin, so nice yung ginawa niya. Aha. Tatabihan na lang kita dyan. Tatabihan kita. Alright. Siyempre bago yan eh. Ang dulas nga eh. Okay guys, papunta na kami sa BDO. Magbabayaran lang, tapos kukunin na namin yung bike. Ang bagong bike ni Boss Pete, ang Tenere. Alright. Never ending gastos. So hinahanap namin ngayon yung BDO, hindi pala dun. Baka dalawa yung BDO branch dito. Kaya tayo naghanap ng BDO kasi yung kausap natin, yung owner ng Tenere 700 is gusto niya magbayaran sa BDO and then pupunta sa bahay nila. So para lang daw secured. Morning sir. Opo. May kasama pa po kami isa, brother namin. Naglalakad lang doon. Yun, pwede po. Yun na lang, upang ko hinihintay nyo Yeah. Ano yung bagong 790? Ano pa po ito eh, 2021 model. Gibo po, gibo. 21 model po. Extended tank. Opo, opo. Diba? Hindi po, magaan lang po siya. Puno. Pero mas magaan siya. Alam ko mas mabigat po yung Tenere. Oh yeah, top heavy. Opo. Papunta kami ngayon sa bahay ni Sir para kunin yung motor. Nagbayaran muna sila sa BDO, although hindi pa namin nakikita yung unit. Tiwala na lang kami na maayos yung unit. Ngayon mukhang masela naman to si Sir. So ayun guys, update ko kayo pag nandun na kami sa bahay ni Sir. So kami sa loob ng Better Living. Tiga dito si Sir Bob.
So, ito yung bagong motor ni Boss Pete. Tenere 700. So, yan. Kung makikita nyo guys. Bagong bago. 2023 model. Kompleto na mga crash guard. Sobrang solid. Ride na lang ang kulang. Okay, see you sa daan guys. Ang bilis, ang tulin. Yun oh. Bagay talaga sa'yo, malalaki. Din ganda. Ganda ng kulay niya. Oo, lutang. Tsaka parang nimble no, ang payat. Oo, tapos ang gulong mo pa, naka-Pirelli ka. Ba't traffic dito? Bonep. Oh, ito ka, show cause order. Hindi, dun sa ano, Osmeña. Hindi. Pag sa Osmeña Highway mismo, oo. Bago mag-cash and carry. Uy, kumakapit na yung gulong ko. Okay guys, pupunta kami sa Santa Rosa, Laguna. Manlilibre si Boss Pete. Napapalit-palit ng motor. Oo, makakapa mo rin yan. Bibigyan mo sana. Ito, dito siya sa loob. So, park tayo dito. Alright. Bonep, enjoy na enjoy sa Tenere. Ganda ng tunog. Oo. Boss, pwede dito? Oh, pwede daw. Tuturo natin si boss. Lilim. O yun, ikaw na mag-maps. Maps ka, connect. Ay hindi, magkakaiwalay pala. Nagkakaiwalay. Ako na mag-maps. Aha. So, ayun na nga guys, pauwi na kami. Sarap mag-vlog eh no. Kausap pala yung sarili mo. Solid. Luwag ng daanan. Tsaka ang ganda nung sa taas. Parang mas okay, skyway na eh no. Kasi nakaraan dumaan ako dyan sa baba, traffic eh. Pero ang ganda ng forma. Suabe. Nakataw, naka-video ka. Whee! Uy, Willy oh. So eto na nga guys, pauwi na tayo. Tapos na ang pambubudol kay Boss Peter. Mag-isip na ulit siya kung ano yung papalit niya. Idadagdag niya pala.